For today's video, bali beta 3 ulit. Pasensya na kayo ha, sabi ko nga sa inyo, isunod-sunurin ko yung active module ngayon eh. Beta 3 na active module pa rin, pangatlong unit ito kay Sir Au. Yung dalawa nagawa na natin ito. Yan, ito and then ito. Meron na naman tayong video niyan eh. Tapos yung isa eh kay Sir DJ Chan ng Pampanga na i-deliver na. Ito pang last ko na beta 3 ito. Okay, tinanggal ko na agad yung board niya kasi para mas mabilis yung video natin. Ang issue sa convo kasi namin ni Bossing, wala nang sabi niya, ikaw na lang bahala dyan. Ayan, nung chinik ko ito, bumigay yung fuse. Ito, dalawang fuse nito, bumigay. Once na bumigay yan, ibig sabihin, indikasyon na mayroong shorted. Kasi yung fuse, hindi yan bibigay basta-basta na walang dahilan. Di ba? Ngayon, pakita ko sa inyo. Ano yung tester natin. Ngayon dito hindi na siya hindi na sasagad. Dapat sasagad yan. Dapat short yung dating yan. Pag ganyan yan, open yan. O, ganoon din dito. O. Ibig sabihin sira yung fuse nyan. Tapos kung bakit nasira yung fuse, siyempre may dahilan yan. Ito. Okay, shorted dito. 5200 to and then A1943. Short ka. May short dito. Okay, dito naman. Parang shorted parehas eh. Okay, C5200 yan and then A1943. Ayan, nandito. Yan, C5200 and then A1943 yan. And then, kailangan natin baklasin yan para mas ma-check natin ng maayos kung yun lang talaga yung dahilan niya. Hindi dito pala guys, mapapansin nyo, bago yung hinang kasi bagong palit ko ito. Kinuha ko itong transistor dito tapos nilagay ko kasi dun sa unang ginawa natin. Ayan, pinalitan na natin yan. Ngayon, focus tayo dito. Tanggalin ko muna itong 5200. Ano ba yun? Ito, 5200 dito. Ito and then dito. Tapos i-check natin. Tinanggal ko na yung output. Ito, nakanda na yung pamalit ko. Ito isa, dalawa. Yan, ito, tapos ito. Tapos ito yung fuse. Na-open talaga siya. Tapos, ito na, pinalitan na natin yung fuse. Yan, bago yan ha. Bago to. Ito yung output. Confirm, sira talaga siya. Ngayon, pakita ko sa inyo. Short na short talaga siya. Yan, shorted. Balik rin natin. Short talaga. Tapos ito. Short din. Balik rin natin. Short talaga siya. Okay. Ngayon, palitan natin. Okay, sige. Palitan na natin diretso. Bago natin sukatan. Palitan ko muna. Okay, bali ito, magbo-voice over ako kasi nalubat yung mic natin dyan. And then ito pala guys, na nakalimutan ko sabihin sa inyo na, pahabol na lang pala. Sira yung one dyan, yung dalawang MOSFET, sira yung magkapares yun, nakalimutan ko yung value ng MOSFET. Basta sira siya, pinalitan ko. Once na ma-encounter nyo yung B3 niyan, kapag sira yung output, double check nyo rin yung MOSFET na dalawa magkapares kasi sira. Kaya pala tabingi yung bias dyan eh. Makikita nyo dyan, pag check ko is tabingi yung bias dyan. Although umiilaw, lahat umiilaw. And then, basta tabingi yung bias niya. Kasi sira yung MOSFET dyan, dalawa. Kalimutan ko lang or kaligtaan ko sabihin sa inyo. Hindi na order ako ng MOSFET kasi dyan. Kaya balik continuation na lang ng video ng voice over ko na ito. Okay? Para kahit paano hindi tayo nagsisinungaling. Ayan, susukatan ko ng bias yan dyan. Okay, pakita ko sa inyo. 5200 din A1943 yan dyan. Ngayon, makikita nyo mataas yung bias. Dapat yung bias dyan is nasa 0.3 lang. Ang kabila, kung papansin nyo, mas mataas oh. Diba? Compare sa may kabila, medyo mababa yung kabila oh, nasa 0.4. Na hindi normal yan. Dapat pantay. Okay? Yung kabila. Yan, sa ilalim na yan, para sa high yan. Or para sa may Twitter side niya. Okay, 0.4. Sa may kabila, inulit natin.
Tabing talaga siya. Tapos kung mapapansin nyo, kinakapa ko yung heatsink dyan dahil mainit. Medyo mainit siya kasi nga sira yung MOSFET. Nakalimutan ko lang kung ano yung pangalan ng MOSFET dyan eh. Okay, basta magkapares yan sila. IRF din, pero magkapares. Negative and then positive. Okay? Papasok yan sa may kuan lang sa may C5200 din din A1943. Parang nasa low na side siya. Okay, bali eto na para matapos na. Wala kasing input ito. Ito to. Naglagay na ako ng input na XLR, male and then female. Yung male is input and then yung female is output yan. And link kumbaga. Ito, ininang ko na lang. Binilisan na lang natin yung video. Wala kasi yung board ng katulad nito. Nawala na. Diba? Itong sa intro natin, pinakita ko sa inyo to. Ngayon, i-wire na lang. Kasi gumawa ka ng board pa, i-wire na lang ginawa natin. Tapos tornilyo na lang. Okay, nag-wire tayo dyan. Papunta sa may link. Tapos, input papunta dito. Pala naman yan eh. Ground. Tapos input. Tapos yung isa is 3. Okay, 1, 2, 3. Ito yung maging labasan niya. Parang wala lang din naman nangyari, oh. Oh, di ba? Sikanhan lang din lagay natin diyan, mga bunot lang galing sa mga processor na mga luma na. Ngayon, balik natin yung board tapos testing natin. Ito nakabaklas ito kasi kinuhanan ko nga siya ng ideya kung saan pumunta yung 1, 2, 3, di ba? Kasi wala naman naka-indicate diyan eh. Kaya binaklas natin ulit itong isa na to. Pero working na ito. Ngayon, balik natin yung board tapos testing natin para matapos na yung video natin. Naglagay na ako ng speaker, ayan o, dalawa. Yung dalawang mid-high natin. Yung dalawang mid-high na yun. Tapos, ito yung modified natin or naglagay na lang tayo ng extension Ito, alam nyo, iba yung tornilyo. Walang board dyan, narekta na lang natin. Okay, laptop yung audio input natin. Tapos, natin Ayan, naka-line. Okay. Ngayon, yan na. Linaw ng tunog. Makapire tayo. Ang linaw rin ng tunog, no? Linaw talaga ng tunog ng ano tawag nito, ng Beta 3. Okay na, working na. Hanggang dito na lang. Tapos na yung tatlong unit. Bali dalawa na lang pala naiwan dito. Ito and then ito kasi nakuha na yung isa. Huli lang kasi numating yung mga materialis dito. Okay, hanggang dito na lang. Hindi na ako magpapalam.